Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Nandito na naman tayo. Nagbabalik syempre tayo kasi may pag-uusapan na naman tayo mga kabayan. Natatawa ko kasi nagbabasa tayo mga kabayan ng inyong mga comment at inyong mga opinion dyan. Kaso napansin ko na napakarami nung nagbibilang nung aking words na kabayan ha. Yung iba ay nagsasabing binibilang pa kung ilang kabayan yung aking nasabi hanggang sa matapos yung video. Grabe naman kayo. Huwag kayong ganyan. Nakasanayan na natin yan, no? Yung words na kabayan na yan. At ilang beses ko na rin naipaliwanag dito sa ating channel yan. But anyway, no, mga kabayan, ito si Conte, sumagot na, no? Sumagot at pumalag dito sa nasabi ni BP Sara patungkol dun sa sorry, mga bobo pala yung lawyer nila. 'Di ba? Yan yung nabanggit ni BP Sara at nailabas din natin dito 'yon. Eh sumagot ngayon si Conte, no? Talagang bida mga kabayan ng abogado, no? Ni Joe. Ito yata yung sinasabi ni Eric na palaki ni Joe Masison. Abogado ng mga makakaliwa, no? At pangalawa, itong si Tolentino, mga kabayan, si Senator Tolentino. Malalaman natin dito sa mga sagot niya kay Karen Davila, mga kabayan, kung magiging senator pa ba siya o hindi na, mga kabayan. O anyway, sa mga bago subscribers natin, maraming salamat, no? Sa mga hindi pa mag-subscribe kayo, sa mga nagko-comment at nag-share, maraming salamat mga kabayan. Nababasa ko ang inyong comment. Ito, pakinggan natin muna itong interview ni Karen, mga kabayan, kay Senator Tolentino. Do you agree with how this administration handled or implemented the arrest warrant of the ICC? Siguro wala na silang ibang modality na pwedeng gawin. Yun na yun. Yun na yung pwedeng mode of execution. Pero makatarungan ba yung ginawa ng gobyernong ito kay Duterte? Siguro yung pagtingin na matanda, yung gano'n. So lahat naman tayo may emotion eh. So if you base that on emotion, parang hindi tama. Pero anong Based on emotion ba mga kabayan yung nakita ninyo doon sa pag-aresto ni PRRD? Based on emotion lang ba natin mga kabayan? O pagpalagay na natin mga kabayan na yung mga video na nakita natin based on emotion sinasabi nito. Pero malinaw na malinaw mga kabayan, kahit na tayo hindi nag-aaral ng batas o hindi tayo nag-abogado, alam ko kayo, nakita nyo rin yung mga pangyayari at nandyan naman yan sa mainstream media, sa Facebook at dito sa YouTube. Makikita nyo kung anong nangyari mga kabayan. 'Di ba? Tama ba? Yun yung tanong. Tama ba mga kabayan yung nangyari na yon? O tuloy natin. Baka may sinabi ditong gano'n si Tolentino. Don't base it on emotion. Base it on the case and the issue. Yung kasing nakikita sa Facebook, sa mga social media, emotion yun eh. So yung legality, hindi naman pinag-uusapan yung Article 59 or Article 16 ng Rome Statute. So pag tinignan mo yung legal issue, government can do that, government can do that. So yung legality po nun, let the pretrial chamber decide as to whether Article 59 should be used or Article 59 can be set aside. So kasi tag dito, si Tolentino mga kabayan, iwas pusoy, no, sa sagot. Nag-iingat, baka hindi na maging senador ulit, no? Diyan makikita nyo mga kabayan, yung pagka-bias o pagka-balingbing, ayaw niyang sabihin kung ano ba talaga dapat yung kanyang sabihin. Kasi napakarami mga kabayan ng mga trial lawyer, mga doktor na pinapaliwanag na talagang may paglabag mga kabayan. Talagang may paglabag kahit tayo, no, binasa natin yung sinasabi nilang Article 1851, no? Nabasa natin doon na talagang may mali, no? Katulad ng pinakita ni Senator Amy na sinabi ni Miriam Defensor na bago mo dalhin talaga mga kabayan, dumaan ka muna sa korte natin. Nangyari kasi binaypas na yung ating sariling hukuman eh. abogado po kayo, sir, di ba? So bilang abogado, nilabag ba ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte sa pagsakay sa kanya sa eroplano pagkatapos dinerecho sa Dahig? May nilabag ba doon? Siguro po hayaan natin na sagutin niya ng Supreme Court sa mga, I think there are 3 habeas corpus petitions pending right now. So I'd rather wait for the Supreme Court decision. But are you playing safe Emotionally, masakit yun. Kasi matanda na. Napakakulit ni Corina mga kabayan. Ay, ano ba pangalan nito? Nakakalimutan ko. Napakakulit dito, mga kabayan, na magtanong, no? Talagang, mahihirapan talaga dito, mga kabayan, si Tolentino, no? At pangalawa, pangitang-pangita kasi, maliwanag naman sa mga Pilipino na talagang mayroong mali. Dito, syempre, mga kabayan, election ngayon, takbo siyang senador ulit, kailangan muna, pabayan na natin, mga kabayan, sa Supreme Court. Parang hindi man lang kasi galing sa travel, parang hindi man lang napagbigyan na makonsulta yung magpa-medical check-up doon sa doctor of his choice. So yung ganong aspeto. Yun lang. Yun nakita ko. Oo. Wala sa inyo yung dapat
Abdadal Sosgado. That's the application of Article 59, yung sinabi ko at the outset. So what do you think? So yung determination niya, yung pre-trial chamber na. Oo. Hindi na tayo dyan. Okay. Sinabi niyo rin noon, and I'd like to read this, sinabi niyo that willing kayo maging abogado ni Senator Bato de la Rosa kung ang warrant of arrest ay lumabas. I was also asked in a press conference last week. So sabi ko, merong statement si Senator de la Rosa na parang pinalta na ako ni Attorney Roque. Tapos may sagot din ako, that same press conference. Sabi ko, paghihingi niya yung advice ko as a lawyer, following the canons of a lawyer, I'm willing to provide legal advice. In the same manner as I have a Philippine Justice Legal Center providing legal advice and counseling to Filipinos. Anong advice niyo kay Senator de la Rosa? Tungkol saan? Dapat ba mag-surrender siya or dapat magtago siya? Wala pa namang warrant eh. Kung lumabas ang warrant? Siguro alam naman niya yung gagawin bilang isang dating tagapagpatupad ng batas. Sinabi niyo noon, naniniwala kayo, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Do you still believe that? I still maintain that. Consistent tayo dyan 3 years ago. So if you still believe that, do you also believe then that the former president should not be before the ICC? Because in effect, you believe walang jurisdiction, but they are trying him for crimes committed in the Philippines. Yes, sinabi ko yon kasi umalas na tayo doon sa ICC, and then kasi yung iba hindi naman naunawaan, offense yung proseso eh. Umi 1 year period yung effectivity nung pagkalas. So yung result ng botohan dyan, if I'm not mistaken, 3-2. So 2 dissenting opinions. Yung pagkalas 1 year. So kahit yung ang ini-invoke ngayon, crimes were committed allegedly prior to the withdrawal. So there's Hindi tayo mga kabayan sa nagmamagaling, no? Pero 'di ba, maliwanag no, na naipaliwanag ng ilang abogado, mga kabayan, na yung isang batas o yung isang ipinapasa, mga kabayan, na batas patungkol sa mga ganyan ay dapat inilalathala. At yan napanood din natin, mga kabayan, sa isang video ni PRRD, no, nung siya ay pangulo pa. 'Di ba? Dapat daw yan ay inilalabas sa Gazette, ano? Nang sa ganun, mga kabayan, dapat i-public kasi nila yan eh. Ang nangyari daw kasi dyan, mga kabayan, sabi ng mga abogado, no, na naririnig natin, hindi naman ipinablik. Kaya paano tayo magiging miyembro ng ICC? Yan ang mga sabi nila, no? Tayo siyempre, mga kabayan, nakikinig tayo doon sa mga nag-aral ng batas. Kaya medyo naiintindihan natin. At mapapansin ninyo, kalimitan sa lahat ng batas, mga kabayan, na ipinasa, no, talagang ipinapublic dyan sa Gazette na yan, mga kabayan. Sa Senado pa lang pala yan, no? Yang sa ICC na yan, yung pagsali natin sa ICC. At saka, nakaalis na tayo, mga kabayan, sa ICC nung nag-start sila ng investigation. Nag-request sila ng for investigation dyan sa sinasabing war on drugs ni PRRD. Kita ninyo, tapos yung pinail na case, mga kabayan, is from 2011 to 2019. So, paano nila may yun, mga kabayan, kung nagsimula sila mag-imbestiga, ito lang, bago lang, mga kabayan, 'di ba? So, tingin ko talaga, may mga mali, mga kabayan, na nangyari. At ito si Senator Tolentino na to, tingin ko, mga kabayan, hindi na to papasok. Tingin ko lang sa mga sagutan niyang ganyan na hindi niya masabi, no, at hindi niya madiretsa na talagang may paglabag doon sa paghuli ni PRRD. At nagpapaligoy-ligo siya, mga kabayan, na sinasabi niya na dapat isa Supreme Court na. Diba? So, ayan, hanggang dito lang yung kay Senator Tolentino. Pakinggan muna natin, mga kabayan, itong sagot ni Conti. Kung gusto niyo, mga kabayan, panoorin niyo lang dyan sa ANC, no? Yung interview na yan, napakahaba, mga kabayan, ni pangalan nito, ni Senator Tolentino. Ito muna, dito tayo kay Conti. Kasi kanina may sinasabi si Bibi Sara na nasan daw yung 30,000 names. Parang kumbaga, binabali nila yung 181 na pieces of evidence, even if it's just the parang first part or partial. Kasi sabi niya, 181 versus what is being portrayed in the media raw, that Duterte killed thousands to warrant crimes against humanity. Kung 181 yan, at ang pinagbabasayan din ng case dito sa ICC is just 43, nasaan yung thousands, hindi naman daw crimes against humanity yun. As a matter of fact, sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado kung sasabihin nila na 181 or 43 is crimes against humanity. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands, dapat may pangalan ang bawat isa doon sa libo-libong yun. Well, kung ganun, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito, hindi ka rin halintulad o hindi mo nga maikukumpara doon sa simpleng kaso ng murder.
I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ang siguro magandang tingnan. Eto mga kabayan sa iba't ibang bansa, no, pagka kayo pumatay mga kabayan, talagang ang tawag doon, murder. Ewan ko mga kabayan dyan sa ICC na pinaglalaban nito ni Conti, no? Kung anong tawag doon sa pagpatay mga kabayan. Ito, alam nyo naman to mga kabayan. Pagdating dyan sa ICC na napakagaling tong abogado na to. Ni VP Sara, and this is perfect. What happened to the Holocaust? What happened in Germany during that time when Hitler declared, total, sabi naman ni Presidente na idol po niya si Hitler, ano? And he said, if Hitler massacred 3 million Jews, then I'd be happy to slaughter the 3 million drug addicts in the Philippines. The way it happened in ito mga kabayan yan yung utak, no? Yan yung utak ng abogado mga kabayan. Hindi ko nila lahat mga kabayan. Ito yung utak ni Conti, no? Isipin mo, pinagkumpara niya yung kay Hitler at yung kay PRRD. Unang-una dito sa abogado na to mga kabayan, yung kay Hitler, ang minasakar doon mga kabayan ay inosente. Inosente mga kabayan yung mga napatay doon, no? Doon sa war na yon, doon sa ginawa na yun ni Hitler. Dito mga kabayan kay PRRD, nung naglunsad siya ng war on drugs, magkaiba, napakalayo mga kabayan. Kasi ang tinutumbok doon ay yung sa droga mga kabayan, mga sangkot sa drugs at mga kriminal. Napakalayo mga kabayan. Hindi naman masasabi natin na nag-declare si PRRD na patayin mo yung mga inosente, diba? Ito yung nako mga kabayan, ewan ko ba't itong mga ito yung nakapag-aral sa lang takbo ng utak. In Germany then was that Hitler ordered modus operandi, a way of killing, a pattern, a manner of exterminating a population. Napakaiba ng takbo ng utak nito mga kabayan. Diba? Napakalayo ng takbo ng pinagsasabi nitong abogado na to. Ay talagang masasabi ni Vice President na ang bobo mga kabayan. Kasi ikukumpara mo si Hitler na pumatay ng milyon Jews na inosente kumpara doon kay PRRD na hindi naman niya inutos na patayin mo lahat. Di ba? Siyempre may mga pulis mga kabayan na nakapag-aral niya. Dumaan, pumatay kayo doon sa kung alam niyo ay malalagay kayo sa alanganin. Mga drogista mga kabayan at mga kriminal yung pinagpapatay. Siyempre, kung sabi nga, 'di ba, may kasabihan mga kabayan na sa isang basket pag may bulok na kamatis, no? Sa isang basket ng kamatis, pag may bulok na isa at hindi mo yan inalis mga kabayan, mabubulok lahat. Gano'n ang ginawa ni PRRD mga kabayan. Similar to this case, in the Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing. Widespread and systematic attacks on the civilian population in the acts of murder could be established by the testimony of even just one person. At akala ko nga, aamin na si Presidente Duterte Hindi ka baka natin, baka umamin. Kasi he's always said that he's responsible for all these killings. Sana lang kay Vice President Sara, total may oras naman po kayo, pag-aralan niyo po ng mas malalim yung kung ikinakaso dun sa tatay niyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. For example, what language will the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi ba ito yung mismong ebidensya? And just she wait, there will be more. It's just preliminary. Sa bagay, mga kabayan, nakakakuha nga itong mga to ng mga testigo na yung nakalagay na picture ipanahon pa ni Bungit. Maaari, mga kabayan, no? Makakapaglabas to ng iba pang mga ebidensya na napakadali nilang gawin. Alam niyo naman, mga Pilipino, hindi ko nila lahat mga kabayan, pagdating sa usapang pera, kahit alam nilang mali, no? Sige, tuloy. Magkakapera tayo diyan, 'di ba? Yun yung problema kasi sa ibang Pilipino, no? Kita niyo yung sumikat niya sa Facebook na matanda, 'di ba? Yung palang anak niya namatay nung panahon ni Bongit, sinisisi pa doon sa war on drugs ni PRRD. Tapos makikita natin sa Facebook, mga kabayan, naghahanap ng apam. Kita ninyo, 'di ba? Pera-pera kasi mga kabayan, yan yung problema sa ibang Pilipino, no? Na talagang nawala na yung prinsipyo. Kaya ayan mga kabayan, ang ating napakagaling na abogadong si Conti. Kinumpara si PRRD kay Hitler. Si Hitler pumatay ng inosente, si PRRD pumatay ng kriminal. Napakalaki ng pinagkaiba doon. Kaya yung mga Pilipino, makikita ninyo na talagang masasabi nating
mahal si PRRD all over the world, mga kabayan. At hindi yun maidi-deny. Napatunayan na natin, mga kabayan, na talagang napakarami na mga Pilipinong nasatisfied, no? Yung iba nga, mga kabayan, nakukulangan pa, no, doon sa pamumuno ni PRRD. Kasi nung panahon niya talaga, makikita natin na meron talagang pagbabago, mga kabayan. Napalinis yung kalsada. Kita nyo na lang yung Boracay noon, mga kabayan, ipinasara ng ilang buwan para ma-rehabilitate at bumalik yung ganda ng beach. Yung sa Manila, nakita nyo yung disiplina ng tao, panahon ng pandemic, mga kabayan, yung mga lumalabag sa curfew, anong ginagawa, mga kabayan, pinagpupush up, di kaya pinagsasayaw, di kaya pinaglilinis ng kalsada para madisiplina yung mga Pilipino. Kasi ngayon, talaga makikita mo, mga kabayan, na walang disiplina ang Pilipino. Kita nyo, yung mga kabataan nangahablot ng bag sa loob ng jeep. Nung panahon ni PRRD, mga kabayan, nalisin yan. At yung tao, marinig lang yung pulis, mga kabayan, na wangwang. Talagang kumbaga, medyo meron silang takot. At pangalawa, meron disiplina. Yun yung importante kasi, mga kabayan. Once kasi na nagkaroon ng disiplina, ang mga tao o ang mga Pilipino, maaaring umunlad, mga kabayan, ng ating bansa. Sa panahon ngayon, paano mo madidisiplina kung yung mismong nasa palasyo, mga kabayan, hindi magpa-disiplina, 'di ba? Puro kasi nungalingan pa ang sinasabi. So anyway, mga kabayan, kung gusto niyo mapanood ang video na interview nito ni Conti at wala din naman, mga kabayan, sa Isay, puntahan niyo yung ANC, mga kabayan. Ayan, mga kabayan, dami na naman salitang kabayan. Madadali na naman tayo dito ng hate ng salitang kabayan. So anyway, see you, mga kabayan, sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios, mga kabayan.